Hello po mga kapatid, magandang umaga ulit sa inyong ngayong araw na to ay na ako'y masaya dahil maganda na naman ang aking maishishare po sa inyo mga kapatid. Pero kagaya po ng dati, bago tayo magumpisa tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Una sa umagang ito dahil ginising mo po kami ng maayos at malakas ang katawan. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit. At salamat po Lord sa iyong mga salita na aming mababasa na naman, mapapakinggan at mapapag-aralan ngayong umagang ito. Ikaw po Lord ang may kaloob nito, kaya salamat po. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. At nawa Lord, lagi mo pong buksan ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan namin maintindihan at maitatak namin sa kailaliman ng aming mga puso, O Diyos. Gabayan mo rin po ako, samahan at turuan upang puro salita mo lamang, Lord, ang lumabas sa aking bibig. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, welcome sa aking channel, Brother OG po. At diyan po sa mga bago po sa aking channel ay huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po kayo. Paki-like niyo po yung aking mga videos, paki-share niyo rin po ito. At yung notification bell din po, paki-click po para lagi din po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po. So, nandito na po tayo kahapon, ang 36. Ngayon naman po ang chapter 37. At ito ay may pamagat na si Jose at ang kanyang mga kapatid. At pangalawa, ipinagbili si Jose at dinala sa Ehipto. Mag-umpisa na po tayo. Sabi po dito sa verse 1, si Jacob ay nanatili sa Kanaan, sa lupaing tinirhan ng kanyang ama. Ito ang kasaysayan ng sambahayan ni Jacob na sabi dito, nang si Jose ay 17 taon na, si Jose na po ay 17 taon, nag-alaga siya ng kawan kasama ng kanyang ama kapatid sa ama at mga anak nina Bilha at Silpa. Ito yung mga nanay ng iba niyang mga kapatid na mga asawang lingkod ng kanyang ama. Alam niya ang masamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya't ang mga ito'y isinumbong niya sa kanilang ama. Mas mahal ni Israel o ni Jacob ito mga kapatid, yan ang kanyang pangalan. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Ginawa niya ito ng damit ng mahaba at may manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian. Sabi dito mga kapatid, kinamuhian nila yung kanyang kapatid na si Jose. Siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. No? Sabi dito sa verse 5 mga kapatid, minsan nanaginip si Jose at lalo nga namuhi ang mga kapatid niya nang ito'y ikwento niya sa kanila. Ito yung panaginip mga kapatid, sabi ni Jose, napaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. No, yun ang kanyang panaginip. Tumayo daw at yumukod. Sabi dito, ulitin ko lang mga kapatid, maganda po ito. Minsan naginip si Jose at lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito'y ikwento niya sa kanila. Sinabi ni Jose, napaginipan ko na sabi dito na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Sabi niya, tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga
binigkis, tumayo ang binigkis ni Jose at yung mga binigkis ng kanyang mga kapatid doon ay yumukod daw. Ano? Sabi dito, ano ang ibig mong bang sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila at lalo silang nagalit kay Jose. No? Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin? Sabi ng kanyang mga kapatid. Lalo nilang, sabi dito, tanong nila at lalo silang nagalit kay Jose. Nanaginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito. Nakita ko ang aking, sabi ni Jose, nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. No? Ulitin ko lang, naginip daw siya mga kapatid na ang araw at buwan at 11 bituin ay yumukod sa aking harapan, sabi ni Jose. Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama, kami ng iyong ina't mga kapatid ay yuyuko sa harapan mo. Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Iniisip-isip naman ng mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. No? Iniisip-isip niya, ano kaya ang ibig sabihin ng panaginip ng kanyang anak na si Jose. Sabi dito mga kapatid sa verse 12, ipinagbili si Jose at dinala sa Ehipto. Isang araw nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at pinapastol doon ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel kay Jose, gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Opo, tugon niya. Sinabi pa ng kanyang ama, tignan mo kung sila nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos bumalik ka agad at nang malaman ko, lumakad nga si Jose mula sa libis ng Hebron at nakarating sa Shechem. Sa kanyang paglalakad nakakita siya ng isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan. Sagot niya, saan ko po kaya sila makikita? Tanong ni Jose. Sinabi ng lalaki, umalis na sila at ang dinig ko sa Dotan pupunta. Sumunod si Jose at natagpuan nga roon ang mga kapatid. Malayo pa'y natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya ng kanyang mga kapatid. Ulitin ko lang, malayo pa'y natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mahilig managinip. Patayin natin siya at ihulog sa balon at sabihing siya ay sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. No, sabi ng mga kapatid, pinagbalakan na siya ng hindi maganda dahil sa kanyang mga panaginip, sa kanyang mga pangitain, mga kapatid. Narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Sinabi niya, huwag nating patayin, huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay, ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Yun ang balak ni Ruben, mga kapatid. Malapit na si Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelita mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Yung kanilang natanaw, sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya ay kapatid natin, sabi dito, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila ay nagkaisa o sila ay nagkasundo, mga kapatid, kaya nang may dumaraang mga ngalakal na Midianita, inahon nila si Jose at
ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. Pinagbili nila ang kanilang kapatid sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Pagbalik ni Ruben sa balon, nakita niyang wala na roon si Jose. Sa laki ng kanyang pagdaramdam, pinunit niya ang kanyang damit. Lumapit siya sa kanyang ama o sa kanyang mga kapatid at ang sabi, wala na sa balon si Jose. Ano ang gagawin ko ngayon? Sabi dito sa verse 31, napatay sila ng, sabing ganun, nagpatay sila ng kambing at itinubog sa dugo dito ang hinubad na damit ni Jose. Pagkatapos, dinala nila ito sa kanilang ama at sinabi, nakita po na namin ang damit na ito. Tingnan nga ninyo kung ito nga ang sa mahal ninyong anak. Ginawa na lang nila yon para sabihin na namatay si Jose. Nakilala niya agad ang damit. Kanyang nga ito, sabi, pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko. Sabi dito, pihong nagkasiguradong, sabi niya, nagkaluray-luray ang kanyang katawan. Sinira ni Jacob ang suot niyang damit at nagsuot ng damit pangluksa. Pinagluksa niya ng mahabang panahon ang nangyari sa kanyang anak. Inaliw siya ng lahat niyang mga anak, ngunit patuloy ang kanyang pamimighati, nagpatuloy ito ng mahabang panahon, mga kapatid. Sinabi niya, magpunta ako sabi niya, mapupunta ako sa daigdig ng mga patay na nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak. Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. At verse 36, mga kapatid, samantala, pagdating sa Ehipto, ipinagbili si Jose ng mga Medianita kay Potifar, isang punong kawal ng paraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Dito siya pinagbili, mga kapatid. Yan po ang katapusan ng verse 37, chapter 37, mga kapatid, na may pamagat nga na si Jose at ang kanyang mga kapatid. At ang pangalawa, ipinagbili si Jose at dinala sa Ehipto. No, mga kapatid, kahit gano'n, kasi nakikita ni Jose na kung ano-anong ginagawa ng kanyang mga kapatid, kaya ito'y sinumbong sa kanyang ama, sa kanilang ama, at dahil din sa kanyang mga panaginip, dahil siya po ay si Jose, ang Joseph the Dreamer, mga kapatid. Siya ang anak ni Raquel. So, pero kahit gano'n, magkakapatid na, talagang pinagbalakan pa rin siya ng hindi mabuti, mga kapatid. Una, patayin, ngunit naisip nga na wag na lang, wala naman daw mapapala, buti pa ipagbili na lang. At pinagbili nga siya sa halagang 200 pilak, mga kapatid. At yun nga, kahit ano pa minsan ang ating ginagawa, kung minsan yun pa rin ay masama sa ibang tao. Ang tingin pa rin ng ibang tao, masama. Lalo na siya, nagsusumbong siya, tapos nananaginip siya na yun nga, na yuyuko. No? Yun nga sabi ng mga kapatid, anong ibig mong sabihin, kami ay yuyuko sa'yo? Kahit ang kanyang ama, yun din ang sinabi, at inisip-isip naman to ng kanyang ama na si Jacob. No, ganun din tayo, mga kapatid, no. Minsan nakakapag-isip tayo ng hindi maganda sa ating mga mahal sa buhay o sa ating kapwa. Nawawag tayo maging ganun, mga kapatid. Magpatuloy tayo laging manalangin. Humingi ng tulong, gabay sa ating Diyos upang maging maayos tayo ang ating pag-iisip, ang ating puso, ang ating mga gagawin, mga kapatid. Nawa lagi tayong maging maayos. Ganun nga, mga kapatid, nawa maging maayos tayo lagi sa tulong ng ating Diyos. Huwag tayo mag-isip ng masama sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, mga kapatid. Manalangin tayo lagi upang mapagtagumpayan natin yung mga kumisan na hindi maganda nating naiisip sa ating kapwa. Kagaya pa rin ang lagi kong sinasabi at uulit-ulitin ko sa inyo, mga kapatid, tayo po ay magmahalan ng buong puso at kaluluwa.
Una, ibigin natin ang ating Diyos ng buong puso at kaluluwa, ng buong lakas at pag-iisip. Magmahalan tayo ng kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ganon din nawa ang gawin natin o ang ipakita o ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Ganon din nawa, yun ang utos sa atin ng ating Diyos. Magmahalan, magpatawad, at magpakumbaba tayo, mga kapatid. Yun po ang dapat nating gawin. Kung ano man ang nagawa ng ating mga mahal sa buhay o kapatid, magpatawad po tayo. Tayo na po kaagad ang lumapit at yakapin natin siya. No? Kung ano man ang nagawa kong kasalanan sa iyo, humihingi ako ng tawad. Tayo na po ang magpakumbaba dahil yan ang inuutos sa atin ng ating Diyos. At sigurado, maaayos din yung kanyang puso at sigurado ko aakapin din niya tayo o darating din yung panahon na mapapatawad din tayo. Basta lagi tayong magpakumbaba, lagi tayong humingi ng tawad at magmahalan nga po tayo. Hindi lang sa ating mga mahal sa buhay, hindi lang sa ating mga kapatid sa pananampalataya, kundi lahat ng tao. Sabi nga ng ating Panginoon sa Kristo, ibigin mo ang iyong kaaway. Gaano man kalaki ang nagawa niya, patawarin natin siya, magpakumbaba, at ibigin po natin siya. Yun po ang utos ng ating Diyos. Dahil ganun po ang ating Diyos sa atin. Mahal niya po tayong lahat. Mahal na mahal po niya tayong lahat. Alam niyo po yan at alam ko po yan. Tandaan po natin yan. Sobrang pagmamahal sa atin ng ating Diyos. Lumapit ka lang ng buong puso. Humingi ka ng tawad. Magbalik loob ka sa ating Diyos. Patatawarin ka niya. At ibibigay niya ang iyong mga kahilingan. Mga kapatid, ganyan po ang ating Diyos. Hindi po siya nagbabago. Tandaan niyo po yan. Sobra tayong mahal ng ating Diyos. Ulitin ko lang, mahalin natin ang ating kapwa ng kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Salamat mga kapatid. Salamat po. Salamat sa ating Diyos. Lalapit na naman po ulit tayo sa ating Diyos mga kapatid. Samahan niyo po ako. Yumuko din kayo. Manalangin din kayo. Humingi rin kayo sa ating Diyos. Sigurado ko papakinggan niya tayo ngayon dahil kasama natin siya ngayon. Pakikinggan niya ang panalangin mo, ang panalangin ko, ang panalangin nating lahat. Magsiyo ko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagbigay buhay sa lahat ng may buhay. Lord, nandito na naman kami upang magpasalamat sa iyong mga salita na aming nabasa ngayong umagang ito. Ikaw po, Lord, na may kaloob na to upang kami mag-aral, magbasa, makinig ng iyong mga salita, O God, upang lubusan ka naming makilala, O Diyos, makita ang iyong mga ginawa, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagmamahal sa aming lahat, O Diyos. Salamat na naman sa pagkakataong ito, O Lord. Tagumpay ang aming gawaing ito, O Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, nananalangin kami. Nanawa nga, Lord, lagi mo po kaming pakalinisin, una para sa inyo at sa aming kapwa, sa aming mga mahal sa buhay, O God. Maging mabuting tao kami, maging matulungin kami, maging mapagmahal, maging mapagpatawad, at maging mapagkumbaba kaming lahat, O Diyos. Hindi lang ako, hindi lang ang bishop, hindi lang ang mga pastors and leaders na naglilingkod sa iyo, kundi kami lahat na tao. Maging mapagmahal, magpatawad, at mapagkumbaba. Nawa ganyan din ang presidente ng lahat ng bawat bansa. Hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Israel, kundi sa buong mundo, Father God, ang lahat ng presidente maging mapagmahal. Mapagmahal sa iyo, O Diyos, mapagmahal sa kapwa, mapagpatawad at mapagkumbaba. Yan nawa ang itatak mo sa aming mga puso at gawin namin habang kami nabubuhay, O Diyos. Lord, salamat po. Salamat, Lord, kiniklaim na namin dahil nadinig mo na ang aming panalangin at ang panalangin ito na tulungan mo po ang buong mundo, ang lahat ng bansa sa Pilipinas maging maayos na, maging ligtas na, O God. Mawala na ang virus na yan, wala nang mag-iisip ng masama sa kapwa, O Diyos. Puro pagmamahalan na lamang ang mararamdaman ng bawat isa upang kami magtagumpay, O God, upang maging maayos na ang aming bansang Pilipinas at ang buong mundo, Father God. Maging maayos, maging masaya, maging masagana, maging matagumpay, O Diyos, ang bawat bansa. Yan po ang aming panalangin sa inyo, O God. Wala nang mamamatay, wala nang magkakasakit, wala nang virus in Jesus' name, wala nang magugutom in Jesus' name. Lahat ay magiging maayos na, makakapagtrabaho, makakalabas ng mas maayos, mas masaya, mas ligtas, O Diyos, at mas tagumpay. Dahil po yan sa inyo, dininig mo na ang aming mga panalangin.
In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. At salamat po sa lakas ng loob, talino at sipag na pinagkakalob mo sa akin, sa mga bishop, pastor, leader na naglilingkod sa iyo, Father God. Magpapatuloy po kami sa aming paglilingkod sa inyo at hindi lang kami, kundi lahat ng tao, O Diyos, ay maglilingkod sa inyo, O God. Dahil yan ang purpose kung bakit kami nandito sa mundong ito, kung bakit mo kami binigyang buhay, ang maglingkod sa iisang Diyos, at yun na ikaw, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa pag-alis nyo, sa paglayo nyo sa amin, sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O Diyos. Magiging ligtas kami sa tahanan ito, sa bawat tahanan namin, sa bawat lugar namin, sa bawat bansa namin, magiging ligtas kami lahat. Dahil sasamahan mo po kami, gagabayan, protektado mo po kami palagi, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa lahat. At sa lahat pang blessings na ipagkakalob mo sa amin lahat. Blessings after blessings na ipagkakalob mo sa amin lahat. At katagumpayan, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Salamat po muli, mga kapatid. Salamat po sa pagsama nyo na naman sa akin, sa aking sharing, sa salita ng ating Diyos. Salamat, mga kapatid. Magmahalan po tayo, magpatawad at magpakumbaba. Salamat sa ating Diyos, salamat sa inyong suporta, salamat po. God bless po sa inyong lahat. God bless po sa akin, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga presidente, sa lahat ng tao na nandito sa mundo. God bless po. Salamat po.